common reasons for accidents. Ito na yung mga layman's version. Sabi daw nila kapag may na-aksidente, oras na kasi niya eh. Hayaan na natin siyang mamahinga. Sumunod, ang malas naman niya. So ibig sabihin, kapag may balat daw sa puwet, lapitin ng aksidente. Ang TANGA kasi niya. And last part, ito yung binabanggit natin kanina, kasama daw sa trabaho ang aksidente. Kung ulitin lang natin yung halimbawa kanina, may pipirma ba ng ganong klase ng contract? Nakalagay, pili ka ng aksidenteng kasama mo after trabaho. Di ba? Tapos may katumbas na sahod. I think walang pipirma nun. Kasi nga ho, silang lahat ay tinatawag na excuses. Hindi talaga sila reason. Excuse lamang. Kasi ho dun sa primarily na dapat natin i-consider during the event of accident, yung people, yung environment, yung equipment na ginamit, yung materials na ginamit, at yung environment, dun ho dapat tayo magbigay ng consideration. Hindi lang ho basta-basta na, kasi kasama sa trabaho. Ang aksidente ho ba ay kaya nating iwasan, mabawasan, or maalis sa ating mismong site? Pa-type nga po ng Y for yes and for no. So I think lahat ay nag-Y. So yes. Bigyan ho natin ito ng justification. Ayan, sige ho. Meron ho kasing formula ang aksidente. Pero bago ho natin pag-usapan yung formula ng aksidente, naniniwala ho ba kayo na 1 plus 1 is equal to 2? Ayan, may mga nag-thumbs up. Kasi ho, di ba ang sabi doon sa 1 plus 1 is equal to 2, kapag nagkulang ka ng isang 1, di ho ba, kulang na yung given mo, hindi yan mag-equals to 2. Tama ho ba? Vice versa, aliman doon yung mawala na isa, wala kang 2. Ganon din ho sa aksidente. Ito po, pakisulat kasi wala ho ito sa ating slide. H plus E is equal to A. Hazard plus exposure is equal to accident. Sabi kanina dun sa hazard, meron pa lamang siyang potential na maka-injured, maka-damage to property. May potential. So ano ba yung missing piece para magkaroon ng aksidente? That would be the exposure. And sad to say, yung exposure po na ito, lalo-lalo na ho sa mga nagtatrabaho, yan ho yung exposure na kung saan tayo ay compensated. Tayo ho ay binabayaran. 8 hours kang nasa trabaho, that would be your exposure to the hazard. Ngayon ho, na-expose ka sa hazard, automatic possible kang maaksidente. Kung aalisin natin alin man doon sa hazard at exposure, hindi po yan magre-resulta sa accident. Ayan. Ngayon, ang key lang po talaga dito, paano ho natin ma-differentiate si hazard kay risk? Ano ba si hazard? Ano si risk? Na pagpunta natin sa isang workplace, sa isang lugar, ma-identify natin, ay hazard yan, ay risk yan. Ang hazard ho, balikan natin, siya lang daw ho yung may potential pa lang. So, wala pa siyang ginagawa sa atin. Hazard na siya. Ngayon, para magkaroon siya ng epekto sa atin, kailangan natin na exposure, which is yung risk natin na tinatawag. Halimbawa ho ng hazard. Ayan. Huwag na ho tayong lumayo. Sirang upuan, paano siya magiging risk? Pag-upo sa sirang upuan. Nagkaroon tayo na exposure dun sa hazard and it turned into a risk. Kung merong upuan itself na sira, kung walang uupo sa buong maghapon, wala din hong maa-aksidente sa buong maghapon. Kaya lamang nilagyan natin ng risk o yung exposure natin dun sa hazard, kaya ang nangyari, may hazard ka na sirang upuan, nilagyan mo ng risk, pag-upo sa sirang upuan, tatawid siya ngayon sa aksidente. Ngayon, meron kang hazard. Ito yung unang step natin sa hagdan. Nasundan ng sumunod na paghakbang, pag-upo sa sirang upuan. Then after natin umupo sa sirang upuan, that would be the accident. Pwedeng tumihaya, pwedeng tumaob. Then after the accident, ang final natin na step ay yung injury or damage to property. Technically, meron tayong 4 na step papunta doon sa injury. Ang third step natin ay yung accident. Ang second step is yung ating risk. And the first step would be the hazard. So kung yung pinag-uusapan ho natin ay aksidente, at ang number 1 key po natin ay ma-identify natin yung mga causation factors, yung hazard.
hindi na ho tayo mapupunta sa aksidente. Kaya ho ang aksidente ay kayang-kaya ho nating alisin sa ating workplaces.